Panoorin po natin itong pag-iyak po ni Eloy Bogris, mga kababayan, na naiyak po siya talaga dito at humaguluhol. Panoorin po natin, alamin po natin yung rason at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Speaker Mike, God be with you. Mahal na mahal ka namin, kaming nagkasuporta mo. Kayo ni Senator Marcoleta, hindi kami titigil sa laban na ito, sa laban natin, sa paninindigan. It is so heartbreaking, it breaks my heart. Makita ang video mo na niyayakap mo ang anak mo. Dahil sa mga ginagawa nila ngayon, Speaker Mike, Senator Marcoleta, may mas malaking rason tayo na putang ina mag people power na lang. Wala na sang iba na pwedeng gawin dahil minamarsyalo na tayo ng mga putang ina. Sa lahat yan ng mga ANC, mag next move na tayo. Next move na tayong lahat. Okay, mga kababayan, bago po ang lahat, bago po ako magbigay ng reaksyon, bago po tayo mag-react sa pag-iyak ni Eloy Bogris, gusto ko po munang ibahagi sa inyo itong balitang ito. Meron po palang isang kilalang DDS vlogger. Ito po, yan po yung kanyang picture at yung kanyang pangalan. DDS vlogger po yan dahil marami pong nakakita ng kanyang mga post na pro Duterte at galit po kay Mayor Leni Robredo, lalo na nung Vice President pa si Mayor Leni. At kitang-kita po yung mga post niya na panig po sa mga Duterte. So, confirm po, DDS vlogger, at ngayon po ay nahaharap or posibleng mahatulan po. Actually, sa pagkakaalam ko, convicted na po ito eh. Pero gusto po ng prosecution sa Florida, USA. Sa Florida, USA po ito nangyari. Pwede nyo pong i-double check. Na-convict na po itong taong ito sa pagkakaalam ko. Pero yung gusto po ng prosecution ay i-upgrade yung kanyang conviction sa parusang bitay, mga kababayan. So gusto po ng prosecution ng death penalty para po sa taong ito dahil grabe po yung kanyang krimen na ginawa. Siya po ay nang abuso ng bata. Hindi ko lang alam kung ilang bata, pero yung nabasa ko, ng abuso po ng bata at dinokumento pa po yung kanyang pang-aabuso, yung kanyang krimen, binidyohan po, no? Hindi ko lang alam kung binenta niya yung mga video. So in short, itong DDS vlogger na ito ay maaring death penalty sa Florida, USA dahil sa krimen ng pang-aabuso sa bata at dinokumento niya ang kanyang pang-aabuso, no? So dito po talaga natin makikita, mga kababayan, kung sino po talaga yung mga utak kriminal. Yung mga nagpapanggap na galit sa kriminal, galit sa krimen, pero sila naman itong mga nakukulong at nahahatulan ng parusang bitay. Mga kababayan, sila po itong nadedemanda. Tingnan nyo, mga kababayan, come to think of it. Yung mga sinusuportahan nila, ina-idolize nilang mga politiko, nakakulong, may kaso, nagtatago, nagpapa-asylum. Tapos yung mga vloggers nila, nakademanda. Tapos ito, posibleng mahatulan ng parusang bitay. Tapos ang tingin pa rin ng mga DDS sa mga sarili nila, ang tingin pa rin ng mga DDS sa mga sarili nila ay sila yung tama at sila yung dapat manalo sa 2028. Seryoso ba kayo, mga DDS? Totoo ba kayo sa mga sarili nyo? Mga nakakulong ang mga sinusuportahan nyong politiko. Mga nagtatago, may mga demanda, may mga kaso. Ganun din ang inyong mga vloggers. And kayo din, nasasangkot kayo sa mga krimen. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko yung post, yung nanaksak ng iSpeak doon po sa rider, ay di umano'y isang DDS. Kasi may picture po na kumakalat na may suot na pang DDS, na nagpapakita ng suporta po doon sa politiko nila. No? So yun po yung sinasabi natin. Kayo ay nagpapanggap lang kayo na galit sa krimen. Dahil nakikita namin sa mga balita na kayo ang sangkot sa krimen. Yung mga ina-idolize yung politiko nakakulong dahil may mga kaso. Yung mga vloggers nyo may demanda, nakakulong at mabibitay. So hindi kayo ang tama dito. Huwag niyong tignan ng mga sarili nyo na kayo ang tama dahil maling-mali ang mga sinusuportahan nyo. Kaya hindi kayo dapat manalo sa 2028. Kahit wag na po tayo dito dito sa vlogger na ito na maaring mahatulan ng death penalty. Kahit hindi na po dyan kay Kibuloy na lang kay Alice Guo na lang. At sa iba pa.
Tama pa rin ba yung pinaninindigan nyo, pinaglalaban nyo mga DDS? Ngayon, punta po tayo dun sa reaksyon natin sa pag-iyak ni Eloy Bugris. Karapatan mo namang umiyak, Eloy Bugris. May kalayaan ka na umiyak. No? May kalayaan ka magpahayag ng gusto mong ipahayag, yung emosyon mo, yung gusto mong sabihin. Sa totoo lang mga kababayan, dapat nga matagal na itong nademanda at nakulong eh. Dahil ang dami po niyang defamation at fake news pa na ikinalat, yan si Eloy Bugris, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang kalayaang magsalita at umiyak dyan sa social media. Karapatan niya yan. Pero sana isipin mo na may mga ginawang kasalanan niya mga iniiyakan mo at pinagtatanggol mo. Sana bago ka ngumalngal at umiyak dyan, intayin mo munang mapatunayan nila na inosente sila at wala silang kasalanan. Kagaya namin, kami mga kakamping, nag-intay kami na patunayan ni Senator De Lima na inosente siya. Hindi kami nag-rally, hindi kami nagpatawag ng people power, hindi kami nakiusap sa INC, hindi kami ganun. Kapag may kaso ka, patunayan mo na inosente ka, patuloy ang suporta namin sa'yo. Pero itong mga ito, talagang kahit guilty na no? Talagang kakampihan pa nila. Tsaka pwede ba, Eloy Bugris, tigil-tigilan nyo na yung panawagan nyo ng people power at yung pagsama nyo sa mga rally ng INC dahil hindi na ito pinaniniwalaan ng mga taong bayan, hindi naman kayo dumadami. Hindi kayo dumadami at sana matanggap nyo na ang katotohanan, hindi na kayo majority, hindi totoo ang 32 million. Dahil hindi nga nyo na ipanalo ang majority ng Duterte noong 2025 election, 3 lang ang nanalo. Plus si Senator Amy at saka si Villar. Hindi naman sila Duterte eh. So, hindi kayo ang majority na. Hindi nga kayo nanalo noong 2025. Ang daming hindi nakapasok ng senatorial ball sa Duterte, mga kababayan. So, yung panawagan nyo na people power, at saka yung panawagan nyo sa INC, well, karapatan nyo. Sige, karapatan nyo manawagan, pero sana at this point in time, ma-realize nyo na hindi na umuubre yan dahil hindi na naniniwala ang majority ng mga Pilipino. Paano kami maniniwala sa inyo mga DDS? Kinakampihan nyo ang China. Yung China na nang-aagaw ng ating mga teritoryo at soberanya at sumisira sa ating kalikasan at nananakit ng ating Philippine Navy, ay kinakampihan nyo pa. At ang iniinsulto nyo ay ang ating Philippine Navy. Tignan nyo itong post ni Jack Argota. Yan yung mga yan, yung grupo nila, nagbakasyon sa China. Nakita ko pa nga yung picture nila dun sa Great Wall of China, if I'm not mistaken. So from China, lumipat sila sa Hong Kong. Nagbakasyon sa China. Pagbalik dito sa Pilipinas, magpo-post ng ganyan, pang-iinsulto dun sa Philippine Navy natin na nasaktan, na pinalo sa ulo ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa ating soberanya, mga kababayan, sa ating exclusive economic zone. Saan ka nakakita? Kapwa mo Pilipino yun Actually, wag na natin silang tawagin Pilipino, DDS na lang. Pinagtatawanan, iniinsulto, minamak ang ating Philippine Navy na nasaktan, nagbubuwis ng buhay, nasasaktan para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. At ang kanilang kinakampihan, yung China, yung nananakit at nang-aagaw at nagnanakaw ng ating teritoryo at mga yamang likas, mga kababayan. Sinong hindi sasama ang loob? Kaya tayo mga Pilipino, naniniwala ako, kaya hindi nagtatagumpay ang mga rally ng mga DDS dahil wala nang sumasama sa kanila. Hindi na sa kanila naniniwala ang majority ng mga Pilipino. Galit na sa kanila, masama ang loob dahil sa mga pinaggagawa nila. Makapolitiko lang sila at maka-China, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan ang mga pinaggagawa ng mga DDS na ito at tandaan po natin sa 2028. Huwag po natin silang hayaang manalo dahil kung hindi, kawawa po ang bansa natin. Sana po palagi nyo maalala ang mga pinagagawang ito ng mga DDS laban sa ating bansa, laban sa ating mga Pilipino. Salamat po sa panonood.